Bumili ako ng bola BG4000. Titingnan ko kung gagaling na ba akong mag-shooting. Kung nasa bola ba. The first try. Ooh. Ooh. Ang topic na babasahin natin ngayon o ang verse ay manggagaling sa Job. Specifically 42:6 na sinasabi ditong, "Therefore I despise myself and repent in dust and ashes." Bibigyan ko kayo ng backstory kung sino si Job. Si Job ay, sabi nga sa Job 1:1, he was blameless and upright. One who feared God and turned away from evil. Kaya para sa akin, si Job ay isa talagang faithful servant na kung saan, para sa akin proper Christian talaga siya. Kumbaga, siya yung tao talaga na, sabi nga, di ba, turn away from evil, na kung saan napakahirap nun. Lalo na kapag ini-experience mo yun o pinagdadaanan mo yung ganong klaseng bagay. Kasi laking respeto, kumbaga, yung mabibigay ko kay Job. Ang aga mo naman, boy. Ito, hindi to si Job, pero yan si Mark. Si Job. Oh, hi Mark. Sa kwento ni Job, dito rin mapapatunayan na yung karma hindi siya nag-e-exist. Kasi kung iisipin nyo naman, di ba? Si Job, faithful servant. Kumbaga, ginawa naman niya yung kabutihan talaga, pero nangyari sa kanya yung mga nangyari sa kanya na paano naman mag-e-exist pa yung kabutihan kung yung ang saklap kaya nun kung babasahin nyo yung buong kwento talaga ni Job? Malalim rin talaga yung hugot ko dyan patungkol kay Job. Kasi nung mga panahon nga na nalaman ko yung storya ni Job at nalaman ko yung mga nangyari sa kanya, napatakbo ako. Itong cross na to ang sumisimbolo na ginusto ko talagang isuko sa Diyos lahat. Pero kasi hindi ko talaga kinaya ang kinaya ni Job. Hindi talaga ako si Job. Dahil nawala sa kanya lahat. Pera, pamilya, karangyaan, maski yung mga kaibigan niya dinidiin sa kanya na, uy, baka mamaya meron kang tinatagong sin dyan. Pero si Job naman, alam naman niya sa sarili niya na wala talaga siyang tinatago. Kaya kine-question na rin niya sa Diyos kung bakit nangyayari sa kanya yung mga nangyayaring ganun. At grabe naman kasi, ka-gimbal-gimbal naman kasi talaga. Kumbaga yung tanong na, ano ba talagang ginawa kong ganito kabigat at bakit ako pinaparusahan ng husto? Kasi tulad din ni Job, kine-question niya nga yung mga pangyayari sa kanya. Mga panahon din na yan, ganyan din yung nararamdaman ko. Kine-question ko rin kung bakit nga ba nangyayari rin sa akin yung mga nangyayaring to. Yung suffering, yung pain, added layer. Hindi ko rin alam. Tada! Galing to sa LBC kasi hindi ko sure kung may laman, pero may laman naman. At ito yung pinaka-interesting na lalagyanan na nakita ko sa tala ng buhay ko. Dahil tingnan nyo naman, Dream Space. At meron siyang, wow, universal charger ba tawag dito? Tapos yung Game Boy SP binalutan ko ng papel kasi nandyan lang siya sa loob. At wow, hindi ko in-expect na ganito yung kanyang condition. Pero reasonable naman. At least yung ilalim kasi niya malinis. Tapos may sticker pa. Tapos may original na battery cover. Wala kasi akong ganito. At ito, malinis din yung loob. Kaya, astig. Kunat ng hinge, grabe. Malalaman ko na lang talaga yung pinaka-condition niya kapag nilinisan na. Alam niyo, habang sinusulat ko yan, na-realize ko na yung suffering pala, si Jesus Christ pa lang unang nag-suffer. At hindi lang siya suffer kasi tutusin, crucifixion, worst form of death, tapos worst pain na mararamdaman mo habang alam mo na rin mamatay ka. Kumbaga, napaisip ako na, sino ba ako para kumbaga para questionin. I mean, hindi ko naman ini-invalidate yung feelings ko, pero 'di ba? Sino ba naman ako para questionin yung heartbreak at yung pinagdadaanan ko ngayon, yung pinagdaanan nga ni Jesus Christ, napakabigat. Kumbaga, si Job na rin yung pinakamagandang example din kasi dahil dyan nga, sinabi na niya na I despise myself and repent in dust and ashes. Kung ako na-guilty, siya rin na-guilty. I despise myself. Sobrang bigat na pag-identify sa nararamdaman niya. Ito kasi last na ng Job 42. Dito na niya na-realize na yung kapangyarihan o yung wisdom ni Lord. Dahil nga,
isa siyang eternal being. Talagang masusurpass yung wisdom ng human. Yung imagination natin, yung limitation natin, napakalayo sa kung ano yung iniisip o mga plano ni Lord para sa mundo, sa mga tao niya, ganun. Kaya yan yung sinabi ni Job. At ako rin, no, naisip ko na si Jesus Christ nga nag-suffer ng todong-todo, tas ako, ito, dito. Hindi man nga sa ini-invalidate ko yung feelings. Kailangan mo pa rin damdamin yung feelings mo, yung limitations mo. Pero, syempre, nagkaroon ako ng lakas ng loob nung nabasa ko yan. Kumbaga, si Jesus Christ, sinacrifice niya yung sarili niya para ma-prove na yung pag-asa ay nag-e-exist. At si Job naman, yung proof, yung storya niya na kapag kami nawala rin sa'yo, babalik din sa'yo yung mga nawala sa'yo ng mas marami pa. Kasi yun yung story niya, yun yung hope na binigay din sa akin ng story ni Job. At syempre dahil 001 yun, tada! Bumili ako ng 101. Actually solid talaga tong nabibilan ko na to eh. Galing Davao si boss. Kasi hindi may ganito eh, may lalagyanan yung mga sinisend niyang GVSP. Family plan. Hindi to spaghetti, pero kung nam-nam. Tapos, alikabok naman nito. Grabe oh, ang alikabok. Stig meron siyang protective na casing ata sa top part. Tadan! Ay hindi, buong Game Boy pala. May protective cover. Dragon Ball Z. Bato, dumi. Grabe ang dumi. Bato galing boss? May charger na USB. Check ko lang kung talagang walang white bleed. Wala pa. Okay. Ngayon, ang gagawin ko na lang, ililipat ko yung internals neto dito. Kasi, alam kong hindi ako si Job. Alam kong pag may nawala sa akin, gagawin ko lahat ng makakaya ko bilang tao para makuha at maibalik sa akin yung mga nawala sa akin. Yun yung isa sa kinakatakot ko. Kasi kapag ka nag-surrender ka, dapat yung faith mo na lang talaga yung magsalita para sa'yo. Kumbaga magtiwala ka sa Lord kung ano yung mawawala sa'yo, yun na yun. At kung ano yung di mo makuha, yun na yun. Hindi mo na kailangan ipaglaban pa. Kumbaga pagkatiwalaan mo yung decision niya, yung path niya para sa'yo, yun yung tinakbuhan ko noong 2025. Technically nung 2024 dahil nung nabasa ko yung kay Job parang mga nasa kalagitnaan na rin yan ng 2024 o patapos na siguro mga nasa October 2024 at sabi ko nga sa sarili ko hindi ako si Job. Masyado akong skeptical na tao at masyadong yung puso ko hindi yan mapapanatili hanggat hindi ko nakukuha yung gusto ko dito sa harap ko na kung saan mali nga kasi parang obsession na rin naman siya. At hindi na siya talaga biblical. Parang idolatry na nga yun kung tutusin Sin na rin talaga siya. Grabe yung mga alaalang bumabalik pag nandito ako sa kwartong to. Pero yung pinakagusto ko lang din sabihin talaga, o yung pinakanaramdaman ko noong panahon na yun, kung bakit ayoko talaga mag-surrender. Kasi nga nabasa ko yung kay Job, yung story ni Job. At ayoko mangyari sa akin yan. Ayoko mawala sa akin yung lahat kung magsusurrender ako sa Diyos. Kasi hindi ko nga talaga kakayanin. Pero, fast forward ng 2025, andun na nga tayo sa point na nag-surrender na ako. At in hindsight, sabi na nga nating tinanggal lahat ng patungkol sa pagbibigay sa akin ng comfort at kapayapaan. Pero in exchange ang makilala ang Diyos, maramdaman yung presensya niya, yung grasya niya. Para sa akin, worth it pala. As in, worth it pala. Masakit, mabigat, pero worth it pala. Guilty ako na tumakbo ako, oo. Pero sabi nga dito ni Paul sa Romans 8:11, if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. Yung point lang naman ni Paul dyan ay walang condemnation pagdating sa mga taong nasa Diyos. Dahil binanggit na nga niya dyan na bibigyan ka niya ng buhay sa mga mortal bodies mo through His Spirit na mananatili sa'yo. Ganun tayo kamahal ni Lord. Ulit-ulit siya, nakabos mo. Pero kaya siya. Kaya abot mo muna itong status na kahit wala tayong royalty ngayon. So, kung kahit ano na lang, wala naman magaling na. Magaling naman tayo. Yun na lang dito na magaling. Uy, ayos na. Alam kong malapit ka lang lagi sa akin, Lord. Maaring nakaprotekta, nakagabay,
Kaya humihingi ako ng tawad sa aking mga pagkukulang. Mariing na wala man sa akin ang nakakapagbigay sa akin ng buhay, pero nakalimutan kong nanatili pa rin pala ang mga bagay na makakapagsabi kung sino at kung ano talaga ako. Mula sa taong lubos na naglalakad at lumalaban. Kaliwa.